Si Vice President Binay po, sa inyong paniniwala, kumita po ba dito sa transaksyon na ito? Alam po ninyo, tayo namang mga politiko, alam natin ang sagot dun eh. Kung ang Vice Mayor po ay nakinabang, abay siguro higit na nakinabang po ang Mayor dito. Kasi ako naman po hindi pumipirma ng kontrata. Sagot. Kung ako ho nakinabang, imposible ho namang hindi din nakinabang ang aking Mayor. Ninyo, sa bawat project po sa Makati, ang aming pong Mayor ay nakikinabang ng 13% sa bawat proyekto. Kaya po kung doon sa 400 million, kukunin natin yung 13%, lalabas po dyan, 52 million. Ayan po. May makikita po kayo dyan, Mayor Jejomar C. Binay, 13% kickback distribution. Ang nasa bandang kaliwa po, ay nakikita nyo, iyon po ay dinideliver ko kay Konsehal John Binay noong panahong yon. Yan po ay para sa kanilang pamilya. Ang nasa gitna po ng slide ay dinideliver ko kay Ate Ebeng para sa personal na pangangailangan ni Mayor Jojo Binay. Para po sa kaalaman ng lahat, si Ate Ebeng po ang kanyang matapat na sekretary simula pa noong siya ay maging abogado. Ang pangatlo po ay kay Kuya Jerry Limlingan, ang finance officer ni Mayor Binay hanggang sa kasalukuyan. At ito rin po ang nakikipag-usap sa mga pribadong sektor. Tatanungin ko kayo, bakit 13%? Ba't hindi saradong 10% o 15%? Ano bang kwan dito? Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi naman po yan talaga ang nagiging kalakaran sa Makati. Ang akin pong tinetestifian lang dito na kaya kong panindigan kahit saan ako makarating, kung ano lang po yung percentage na dumadating para sa boss ko. So itong boss na ito, si Mayor Jojo Binay po, ang ating Vice President ngayon. Okay, diyan maliwanag kayo, sigurado kayo diyan. Sigurado po ako. May pagkakataon ba kayong maghatid mismo sa bahay ni Vice President Binay? Maraming beses po at maraming pagkakataon, lalo na po kung minsan at umaga, ako na po ang nakasakay na po sa sasakyan ko yon at ako na po mismo ang naghahatid doon sa kanilang bahay. Maraming beses po yon, hindi isa, hindi dalawa, maraming beses po dahil sa mahabang panahon po yun ang akin talagang naging papel ng paghahatid doon. Pero ito talagang sa inyo dumadaan. Kaya ito, sigurado kayo yung mga perang napupunta kay Vice President Binay. 100% po akong sigurado, Senador. So sa pamilya po, ang nadeliveran mo lang po, si Junjun lang, pero minsan sa harap ni Vice. Is there any other time na meron ibang pera na dineliver mo to anyone else in the family? Alam po ninyo, sa totoo lang, ako po ay nagkaroon dyan ng masamang karanasan eh. Noong pong ako natalo ni Mr. Edo Manzano, na kami ni Vice President ay nando doon sa MMDA. Ang sabi ho sa akin ni Mayor, na ngayon ay Vice President, pare, tulong-tulungan mo naman ang ninang mo. Ninang po kung tawagin ko si Dr. Binay. At ang sabi po niya sa akin, alam mo naman, ngayon lang pumasok yan si Doktora sa gobyerno. Hanggang sa isang araw ho, sinita ko ni Doktora. Nestor, saan ba napupunta pera ko? Sabi ko, Ninang, tinanong ko ho kayo kung saan dapat ipadala yung pera nyo. Ang sabi niyo sa akin, ipadala sa bahay at ibigay kay Nancy. Si Senadora Nancy po yun. Please proceed. Paki-explain ho, paano naging 2 bilyong piso ang tinubo ng mga Binay dito sa building na ito? Gaya nga po, pagka 84,000 ang kanilang per square meter, di lumabas nga po na 2.7 billion. Pero sa mga katanggap-tanggap ng mga data ng mga marurunong sa engineering po, ang sinasabi, kahit bigyan mo pa ng 25,000 per square ang pagtayo ng isang gusaling ganito, 2 bilyong mahigit pa rin po lalabas ang overpriced ng building na to. In your report, the average cost, you confirm that it is 23,000
back in 2007. Do you confirm that? Yes. So, if it's a 31,000 square meter building, following your estimated price, it would cost a little over 700 million. Is that correct, Mr. Yes, Quebro? market value. Okay. At most, how much what would it cost Well, per square meter? on my estimate, already It's already took here. into consideration for a grade A Grade building. A. So this is already grade A, the 23,000. Yes, it is grade I'd just like to ask the resource persons about what they saw regarding the materials used, the finishing done. Let's start with Mr. Jackson, please. Thank you, Senator. Based on my observations, the building finishes and materials would appear to be quite standard finishes and materials that are used in an office building of this standard. So I saw nothing unusual in the finishes and materials and the design details. So in summary, a standard building finish. Thank you very much, Mr. Jackson. Architect Alano, please. Actually, I share the same opinion with Mr. Jackson. Jackson. I find it the average level, having for the office spaces there on shell. I don't know if because of the included the partitions, the lower partitions. Okay. Thank you very much, Mr. Cuervo. The question is, ito pong COA, the COA as an institution, wala po kayong binibigay na clearance na nagsasabing walang anomalya itong transaksyon na ito. Ganun po ba? As far as the records go, I did not see Wala po. any yet. Wala ma'am. po. Mayor Junjun Binay, hindi po totoo yung sinasabi ninyo na nilinis na ito ng COA. So if you will insist on using that, niloloko nyo po yung publiko. Kasi maliwanag po dito sa chairman ng COA na wala pa po silang binibigay na gano'n. Mayor Junjun Binay, hindi po totoo yung sinasabi ninyo na nilinis na ito ng COA. So if you will insist on using that, niloloko nyo po yung publiko. Kasi maliwanag po dito sa chairman ng COA na wala pa po silang binibigay na gano'n. Do you confirm the amount of 2.7 billion pesos allocation for the car park building in Makati? If you are referring to my evaluation report, that's table Yes. number 1. Aha. Ang nakalagay po doon, Allocation. allocation number 1, that's in page 2. Mhm. If you have a Yes, copy yes, of my yes. evaluation reports, Your Honor. Ang nakalagay doon yung city ordinance. Yes. So, ibig sabihin, ito yung Yun inallocate nga ng po. City Council. Dito ho natin makikita kung paano malulusutan at nalulusutan. Hindi ho ba? Kasi kayo, superficial yung inyong examination. Ang dami ho dito na makikita na mga red flags. But, binibase nyo lang yung last COA auditor, sinabi nila, wala, di okay ka na. Yun ang presumption. Kaya nga ho, di ba nagkaroon ng pork barrel scam dahil, nagkaroon ng special audit for that matter. Dahil nakalusot siya dun sa regular audit. Pinalusot siya ng mga auditors na nauna. Hindi ba? Kaya nung ni-review nung nagkaroon ng special audit, when they dug deeper, nakita ho yung anomalya. So, di ba ho, yun ang sinasabi natin dito. If all of this was because of efficiency, commendable. But in our experience, a contract of this magnitude and complexity,
would normally take at least 6 months or even a year to procure. So we have to look into all of these things, Your Honor. In a project like this, which has been divided into 5 phases, will you determine the overpricing on a face-to-face basis? Your Honor, I think ang nakikita namin ngayon na siguro nga may konting problema yung kinonsider siya phase by phase. Because this is just one project, in effect, one building. So we are really going to look into it as Is that already a totality. red flag that one building is divided into 5 phases, or that's normal? In the usual course, it's a red flag, Your Honor. You mentioned that this is a green building. What I mentioned, Your Honor, is our version of a green building. Your version. How do you make a building a version of a green building, Mayor? By applying what I mentioned earlier, Mr. Honorable Senator, with the features of the atrium, our roof garden, etc., Your Honor. So that will, by adding those things, it will balloon the price of the building, Mr. Mayor? That was not in my statement, Honorable Senator. Hindi. Dahil ginagamit nyo, parang justification ito na kaya ito napakamahal kasi green building siya. Ganun ho ba? Ang binanggit ko po ay ito po ang features po nung building po namin. So it has nothing to do with the cost, or it's not a justification. So why cite it to begin with, Mr. Mayor? Binanggit po namin ito dahil doon po sa mga ginamit po namin na mga materyales. At binanggit ko din po ang isang malaking factor ho kung bakit lumaki ang halaga ay dahil nga din po doon sa lugar na pinagtayuan ng building, Your Honor. Babalik tayo dun sa phases. You mentioned, sabi nyo, because of the soft soil, you spent more dun sa foundation. Yan Ganun po po yung ba? sinite ko base rin ho dun sa report ng COA. So mga magkano po yung ginastos natin sa foundation? Honorable Senator, I don't have the documents, but I can present it to you if you want the actual cost of what was spent, Your Honor. So ano po in terms of reference? Kasi you subdivided it into 5 phases. Yung phase 1, ano yung terms of reference niya? Ano yung pinabid out nyo? We've been hearing you through the media, and you seem to be sure that ang dahilan kung bakit nagmahal ito ay dahil sa pundasyon. So ngayon nandito na ho tayo. This is the proper venue. Ano ho ba ang nalalaman nyo tungkol doon sa pundasyon na yon? Magkano ho ba inabot yon? Wala ko pong maibibigay ngayon dun sa actual cost. Ang binanggit ko po ay mga quote dun po sa lumabas na review na ginawa nga po ng COA. Okay. So, in short, yun hong mga sinasabi nyo sa media ay ano rin, mga kuro-kuro lang. Hindi ito based on facts and evidence, Mayor. When you say that Senator Nancy is in charge, what do you mean? Binabantayan niya, or is she oversight, or negosyo ba niya yon? Or please elaborate para lang maintindihan, then I'll leave this topic. Ang alam ko po, negosyo niya talaga yon. Although wala po ako talagang, hindi naman po ako naghanap ng dokumento dahil magkakasama naman po kami noon. Basta ako ho, alam ko talaga, negosyo niya yon. Actually, kino-question ko nga ho yun eh. Dahil ang sabi ko, pati ba naman yung cake, ang liit na bagay niya, pwede namang magnegosyo ng iba. Siguro, hilig lang po ni Senadora na mag-bake ng cake. Kaya talagang pinangatawanan na niyo yung paggawa ng cake na yun at pagdi-deliver. Okay. Meron ho bang mga pagkakataon na si Vice President
Binay mismo ang nagbigay sa ng instruction kung ano man para sa ibang transaksyon? Meron po. Minsan po, ipinatawag niya ako at ang sabi niya sa akin sa opisina niya na, Mario, ano ba nangyayari dun sa payment nung cake ni Nancy? Anong sa kanyang negosyo? Ganun ho ba ang sinasabi ninyo? Sa palagay ko, ganun po kasi ang pinapaluha po yung bayad Yung bayad, yung Opo. dokumentong pambayad Opo. dun sa mga cake. Na dineliver po sa mga senior citizen. Okay. Engineer Hechanova, dito ba sa transaksyon na ito ay may anomalya nangyari? Meron po, Senador. Okay. Ano po yung anomalya na nangyari na yan? Bago ho ipabid itong project na to, ipinatawag ho ako ng city engineer namin. Pinapunta ako sa kanyang opisina at sabi sa akin Mario, gaya ng dati, alam mo na kung sino ang dapat manalo sa project na ito. So, sino daw po ang kailangan manalo dito sa project na yan? Sinabi niya sa akin na maliwanag po yun na kailangan manalo sa project na to yung Hillmarks Construction. Hillmarks Construction. So, sa madaling salita, niluto itong bidding na ito para manalo ang Hillmarks. Ganun po ba? Totoo po yun, Senador. Niluto po namin. Okay. Itong si Engineer Morales, may nagutos ba rito sa kanya? O sa kanya lang ito? Senador, si Engineer Morales naman parang alter ego na ng mayor yan Pag siya ang nag-utos, alam namin galing na po sa mayor ang utos. Sino pong mayor ang tinutukoy ninyo? Si Vice President Jojo Binay po, Senador. So, sa madaling salita, lahat ng bidding sa Makati ay niluluto ninyo para may manalong favored contractor? Totoo po siya. Lahat po, luto po yan. Ni Singkong Duling ho, Senador, wala akong kinita dyan. Pero kami naman ho, bilang Bids and Awards Committee, may natatanggap po kami kay Mayor na allowance buwan-buwan. Magkano yung allowance na yan? Halos sa 200,000 po kada buwan po. 200,000. Okay. So, bilang miyembro ng Bids and Awards Committee, yan ang tinatanggap nyong allowance mula kay Mayor, former Mayor, now Vice President Jojo Binay. Ganun po ba? Opo, Senador. Nag-allocate po ang Makati City Government ng 350 million pesos para lang lumipat yung isang departamento dun sa bagong building. Na magkadikit lang ho ito, di ba? Magkadikit lang yung lilipatan. So, yan na po yata ang pinakamahal na paglipat ng isang opisina sa buong mundo. 350 million po. Hindi na nga ho sila magpapamasahe dyan Wala kayong nakikitang problema doon? Nung ini-request ho yung amount, nung iprinapose ho yung amount na to, para saan ito? You have to explain to the public kasi 350 million, ganun-ganun na lang kayo magwaldas ng pera. Paglilipat lang lipat bahay lang ito, halos magkadikit na building, gagastos kayo ng 350 million. Your Honor, ito po yung, actually po, request po ito ng Urban Development Department para dun po sa nakaabang na data center, paglipat po nila. At yung pong detalye nito, mas ma-explain, Your Honor, with your permission. Nino? Mas ma-explain ho ng Urban Development Department. Medyo technical po Sige, kasi siya. please.